Naka 1 year na kami dito sa Ireland. Yay! Sabi namin mga struggles and challenges muna namin sa pag-start ng taon, and then kung ano yung mga na-achieve din namin from that struggles, kung may mga na-achieve ba tayo, and then siguro pinaka last part yung mga long-term goals natin dito sa Ireland, kung gusto ba namin na magstay na dito, magpa-citizenship, so malalaman niyo yun. Okay. Hi guys! So today is Saturday, September 16th of 2023. So wala kami masyadong plano. Nandito sa labas, lalakad-lakad lang, and then we plan to buy something para sa bahay, di ba? And then we will eat outside. It's already noon. Maganda ang weather. So, and magandang weather. For the past like 1 week, medyo umuulan, so masaya kami na medyo may hindi siya ganong umulan, pero walang araw-araw ngayon. Walang araw, no, not sunny. Yeah, it's not sunny. So yon, may naisip kaming actually naka 1 year na kami dito sa Ireland. Yay! So yun, discuss lang din namin yung mga nangyari for the past year na dumating kami dito from Jamaica. I-discuss din namin yung mga struggles actually para makarelate din kayo. Nasa ibang bansa, hindi lang dito sa Ireland. Tapos yung mga achieve namin within this year, and then yung mga goals namin for the coming years, long-term goals. So yan, samahan nyo kami ngayon guys, and enjoy. Enjoy what? Ano ginagawa? Magtinidor ka na lang kasi, Ben. Yun naman. What do you want? One only.
Mamahal ba yan? This one. Okay. You put it in the basket na. Mama, that one. This is shrimp. Ilang kilo tama? 2 kilos. Yung kinakain ni Pel? Moonlight in your blue eyes, light up a midnight ride, slow shadow dancing. It must be magic. You're all 7 wonders, wrapped up in one girl, star shooting, breathless as heaven. But I've never been on top of this world. One look at one girl, white Adidas on bare feet, t-shirt hiding your freshie. Angel neath the makeup, wake I could only make it. Never have I ever, no I've never seen something like you. Seen something like you. I've been to some parties, seen my name on marquees, red line and a black Ferrari. But I've never been on top of this world. With one look at one girl, white Adidas on bare feet, t-shirt hiding your 2-piece. Angel neath the makeup, wake I could only make it. Never have I ever, no I've never seen something like you. See something like you. Yeah. So hello guys, nandito na kami sa bahay. Tapos na yung mga ano namin, errand. Namili lang kami ng mga konting gamit sa bahay, and then kumain kami sa Soba. Ano siya? Parang Asian restaurant Tapos ayun. Gala-gala lang, tamang gala lang ngayong Sabado. Tapos yun nga, tulad ng sinabi namin kanina, we will speak about yung buong experience namin dito sa Ireland sa buong taon namin, sa unang taon namin dito sa Ireland. Siguro ang flow ng topic is sasabihin namin mga struggles and challenges muna namin sa pag-start ng taon, and then kung ano yung mga na-achieve din namin from that struggles, kung may mga na-achieve ba tayo. And then, siguro pinaka last part yung mga long-term goals natin dito sa Ireland. Kung gusto ba namin na magstay na dito, magpa-citizenship, so malalaman nyo yun. Ganun. Yan. So, first yun nga, ang struggle. Dumating kami dito sa Ireland noong August 2022. And then ngayon is actually September na, kalagitnaan na ng September. So, naka 1 year na kami, and then sa buong journey namin sa pagstay dito sa Ireland, medyo rin siya, roller coaster din. Kasi yun, medyo na may times talaga na down kami financially. And may basta marami ring mga struggles, pero unti-unti nang umaangat-angat. Kasi may mga na rin kami na-achieve na rin kami na dapat namin ma-achieve for this first year namin sa Ireland. Unang pinaka-struggle yung financial actually, kasi 3 kami, buong family na lumipad dito. So yun, and then pagdating namin dito, si Mama Carrie lang may work, and then marami kaming dapat bayaran, mga utang sa Pinas, ganyan, amortization. Mga regular bills. Oo, yun. So yun, Yung din, yung relocation kasi, di ba, babe?
So, yung sa Jamaica, medyo madali kasi hindi nga tayo yung nagbayad. Yung company mismo yung nagbayad ng mga costs natin, like airfare, yung accommodation, parang ready na lahat talaga nung paglipat natin ng Jamaica. Unlike nung pag-move natin to Ireland from Jamaica, tayo yung nagbayad, tayo nag-shoulder, tayo nagbayad lahat and then nire-reimburse lang sa company. So, ayun, medyo kailangan maglabas muna ng pera. kailangan Which is, may pondo ka talaga. Oo. And then, ang pinakamabigat din kasi, syempre, yung sa rent din, di ba, babe? Oo. Yun yung medyo malaking babayaran mo once na mag-settle ka dito sa Ireland. Kasi kailangan mo ng deposit, ng first month Oo. na rent mo. So, saka yun nga, nag-rent reveal nga kami, di ba? So, ang binabayaran namin dito is 1.8. So, imaginein mo, doble yung need mong bayaran initially para makalipat ka dito sa bahay na to. So, parang naglabas agad kami ng 3,600 na pera para lang makatira. Para lang sa rent. Para lang sa rent, yeah. So, yun. Syempre, tuloy-tuloy pa din naman, di ba, yung mga bills mo, di ba? Oo, sa Pinas. Tapos, Yung nagpapadala ka bills, din yung, para sa family mo. and then, yung bills mo din dito sa Ireland, and yung pagbili mo ng mga gamit, like, kunyari, mga winter Clothes. Kasi, kailangan mo talagang, August diba, nga kami paghandaan. dumating dito, medyo padating ng winter. Galing kami sa Jamaica, yung tropical countries din, so wala kami talagang panglamig. So yun yung yun sa pinaka-struggle talaga namin ng pagdating dito is yung fight sa financial. Kasi bukod that, yung cost of living pa dito, mataas din. Pero yun nga, comparing din ng cost of living sa Jamaica, halos same lang, di ba? In terms lang sa pagkain, saka sa... Aside from rent, babe. aside from rent, halos the same na lahat. Kasi yung rent namin sa Jamaica, parang kalahati or 1/3 lang nung rent namin ngayon dito sa Ireland. Then, wait lang, ano pa bang mga... Ayun nga, tas si Mama Carrie lang may work noon. So talagang wala kami nasisave, as in negative pa kami. And then yung savings natin, yung baon nating pera, yun yung mga paubos. paubos. So, Kaya medyo nakaka-stress talaga kasi nga, may listahan ako. kasi nga maubos na, parang nakaka-stress makita na nawawala ng laman ng bank account mo. Oo. So from that, ano yung mga na-achieve natin sa na-resolve ba ngayon yung financial struggle? Medyo. Medyo. Pero yun, kasi isa sa naging resolution namin doon or na-achieve namin is nagka-work ako. Yun yung isang goal din talaga namin na maka-work ako at makatulong ako sa gastusin dito sa Ireland, di ba? So yun, medyo unti-unti na kaming bumabangon. Actually, 2 months pa lang ako sa company na nag-work. So hindi pa kami talaga really na nakaka-recover. Pero malaking tulong yun. Pinaplano namin na mas makaipon na, mag-positive na. So yun, so far naging positive na tayo from negative. So malaking improvement yun ngayong naka 1 year na tayo sa Ireland. Di ba? Medyo na late nga lang sa tagal, no? Parang June ka na ilang months bago ka pag-work. So yun Imaginein mo, dumating kami dito August, nag-start ako mag-work June 2023 na. So ilang buwan yun. Ilang buwan yung talagang struggle namin kasi hindi rin ako agad-agad nakahanap ng work. Marami pa kaming napagdaanan before ako nakahanap ng work. Tapos ayun, so bukod sa financial struggle, yung weather naman, yun. So from hot or tropical country na Philippines, then Jamaica, then dito sobrang nanibago kami sa weather. Actually, nung first 2 months namin si Penpen, nagkakasakit siya. Buwan siya nagkasakit, no? 2 sunod na buwan siya nagkasakit. And then, hindi namin minsan kinakaya yung lamig. Kasi, yun, sobrang lamig na yun para sa amin. Di ba? Kahit nasa loob ka ng bahay, no? And Yan, no, naka-jacket. Naka-sweater na si Mama kasi nag-start, hindi pa siya winter. Nasa autumn na stage na tayo. Kaso yung autumn dito is parang rainy days. Di ba?
yun. Lucky enough pa rin tayo ngayon na medyo nagpakita si Haring Araw, di ba? So yun, ano pa, nung first winter natin, anong experience mo? Ayun, mahirap. Kasi nga, bukod sa sobrang lamig na, tinitipid din natin kasi yung kuryente, di ba? Oo, connected Kasi pa nga, rin yung financial oo. struggle. Kasi yun yung, mahal din kasi yung, di ba, yung electric bill natin, mataas yung electric bill natin during winter months. Oo, kasi Dahil need mo sa heater. Kaya medyo tinitipid namin yung paggamit ng heater. Kaya kami nalilalamig din. Pero after naman nung winter, nung summer, okay naman na. No? Kasi hindi na tayo nag-heater. So, nakatipid na tayo sa electricity. So, yan nga, may certain months lang na need mo talagang magtiis talaga. Tsaka bukod dun kasi, di ba, parang iba talaga din yung ambience kapag winter. Parang napaka-gloomy ng di ba, ng environment. Kasi sobrang late na mag-sunrise. So, ang aga-aga madilim na pala. Parang 4:30 pa lang madilim na. So, yun, nakaka-affect din siguro siya sa, alam mo yun, sa mood or mindset. Parang mental health mo medyo na ayun. nagsasuffer dahil tatlo lang kami dito, wala kami masyadong kakilala, 'di ba? Na yung araw-araw ba na kami lang talaga na kailangan fighting. Tapos yung mga damit namin, although bumili nga kami ng winter clothes, pero hindi pa siya ganun kasapat. Kasi yun nga, may financial struggle kami. So, parang isa lang nga lang yung winter coat ko eh. Tapos hindi pa siya ganun kakapal. Tinitiis ko lang magpapatong-patong pa rin ako ng damit din yung winter. Pero yun nga, isa din sa na-achieve namin ngayon is nakabili na ulit kami ng nakabili na kami ng mga bagong winter clothes. Parang mas ready kami ngayon to face the winter. Di ba? Totoo ba? Oo naman. May pambili na. May pambili na. Ayun, okay na. Tapos yung may listahan ako. Then yung another struggle or challenge yung finding GP ni Penpen. Actually, kasi nga nung nagkasakit si Penpen, nahirapan kami kasi wala siyang GP, di ba? Ang tagal namin nakahanap ng GP. Parang, di ba dumating kami na August? Parang January na kami nakahanap talaga ng GP. So, ang ginawa namin initially, since wala siyang GP, wala kami mapag-check-upan, meron kaming tinatawag na web doctor na isang benefit sa company ni Mama Kare na libre yung consultation sa web doctor. So, pag nagkakasakit si Pen, nagpapa-web doctor na lang kami. And Okay naman, no? Okay naman, kasi, parang dinidescribe lang din namin kung ano yung mga nangyari kay Pen, ganyan. Tapos, nadaan naman din sa gamot. Parang accurate naman yung binigay sa amin na gamot kasi gumaling naman siya eventually, di ba? Tapos, ayun, nakahanap naman na kami ng GP. Napa-flu vaccine na namin siya nung January, yung nakaharap kami ng GP. And then, yearly naman siya. So, after nun, nagpa-flu vaccine siya, sobrang bibira na siya. Although, minsan nilalagnat siya. May time na nilalagnat siya, pero hindi na yung katulad nung pagdating namin na sobrang, actually, medyo malala. Hindi naman, parang malala. Nakaka-worry kasi sa buong buhay ni Pen, kasama siya namin siya. Parang sa Pinas, parang once lang siya talaga nagkasakit. Sa Jamaica, parang once or twice lang. Di ba? Bihira talaga. Sobrang bibihira. Pero pagdating natin dito, nagkasakit parang agad buwan. siya. Oo. Parang 3 months yun, sunod-sunod na nagkakasakit. Pero dahil siguro talaga sa weather. Oo. Yun pa, na parang minsan isip ko, tama ba yung lumipat tayo dito, nagkakasakit anak natin. Di ba? So yun, pa? Yung in relation sa health, di ba parang nahirapan din tayo nung nagkasakit naman ako. Ay, sa tenga mo. Sa tenga, oo, parang yun din. Oo. Mahirap din talaga dito kasi magkasakit dahil nga hindi ganun ka-okay yung healthcare. yung medical service nila dito. Bukod sa,
sobrang hirap maghanap ng GP, mahirap din maghanap ng mga consultant. So, kunyari, magkasakit ka nga ng Sa tenga. something sa tenga mo, like nung nangyari sa akin. So, Parang dadayuhin mo pa talaga, Oo. maghahanap Maghanap ka, ka ng ENT. magpapa-appointment ka, and then after weeks or months ka pa oo. mag-check up. Tapos malayo pa yung nahanap mo noon. So, mahal din. Di ba parang mahal din ang check-up ng consultant. Parang nasa 180 euro din. So, Oo. magkano yun? Magkano 180 euro? Almost 10K. Parang ganun, 10,000. Eh, sa Pinas, di ba parang 1,000 1,000 lang. lang check-up. Mag-check up Na ka na, ng ENT. walk-in lang. Tapos sobrang lapit Oo. lang. So, yun yung maganda rin sa Pinas, ano. Parang ang ang daming doktor. dami doktor. Tapos ano din naman sila, parang Competent. competent, actually. Tapos yun nga, isa pang struggle nga, yung, nabanggit ko na talaga yung paghahanap ko ng work. Yun, parang, ilang buwan, parang 8 months akong, hindi, parang 4 months lang naman ako naganap ng work. Pero in total, 8 months ako talagang walang trabaho. So, isa pa yun sa struggle namin, yung paghahanap ng trabaho dito. And then, yun, okay naman, nakahanap na ng trabaho, medyo solved na siya. So, that's one of the achievement also. Regarding naman sa documentation, pagdating dito, yun, sobrang daming dapat na asikasuhin na documents. Isa na dyan yung PPSN, yung yun yung kailangan mong para siyang social security number. Yun yung katumbas sa Philippines. Kasi kailangan mo yan para sa Mga benefits dito sa Ireland. So, it means, ganun din yung sa work ni Mama Kare, kailangan niyang makakuha nun para kasi pag wala siya nun, i-emergency tax siya. So, requirement siya for tax purposes, 'di ba? Tapos yun, ang taga, hindi, parang saglit ka lang din naman naganap ng PPSN. No? Mabilis lang naman. Yun. Parang within 1 month na nagstay kami dito, nakakuha siyang PPSN. Ako din naman, after ko makuha yung IRP ko, nakapag-apply ako ng PPSN. Si Penpen naman, hindi through online si Penpen eh. In person. In person yung kay Ay, Pen. pero yun, madali lang naman mag-process ng mga documents. Sobrang dami lang talagang kailangan ayusin. Which is, and matagal din, magre-require din siya ng time, effort, and Oo. para maayos mo talaga lahat. Kaya sinasabi natin na struggle siya. Kasi hindi saka yung pagdating namin dito, hindi namin alam kung paano yung application na gano'n. Kailangan mo pang mag-research, kailangan mo pang magtanong. Isa pa yung IRP kasi parang after 3 months ng pagstay namin dito, saka lang kami nakakuha ng IRP. Kasi parang sobrang daming nakapila. 'Di ba? Yun yung hindi ko maintindihan kasi sa UK napapanood ko pagdating pa lang ng mga tao, meron na silang IRP, ang tawag dito, BRP something tawag nila eh. So, hindi ko alam bakit ganito sa Ireland na you need to wait for 3 months pa bago ka makakuha. So, yun yung pinakakailangan namin kasi yung pagdating namin dito na visa, 'di ba? Yung visa namin hanggang 6 months lang siya. So, pagdating mo din dito, pag stamp sa'yo, kailangan pa lang magsilang ng 3 months, 'di ba? Yung stamp mo. So, parang yun pa yung nakinakabahan kami. Paano pag na-expire yung stamp natin? Papasok ba tayo? Pero hindi naman daw, 'di ba? Kasi pagka parang as long as nagpa-schedule ka naman and makikita naman na hindi mo naman fault kung bakit na-expirean ka ng visa, okay lang. Kaya lang ang problem, 'di ba, kung ikaw like sa'yo, wala kang IRP, hindi ka rin makapag-apply ng work. Ayun yung isa pang dahilan kung bakit hindi agad ako naganap ng work kasi need ko ng IRP. Parang sayang yung magiging effort ko na tapos hindi naman pala ako matatanggap kasi wala pa akong IRP. So inantay pa namin yung IRP. Isa pa yun, no? And then yung pinakahuling pinag-applyan namin yung childcare benefit ni Pen. Actually sobrang hindi naman eh. Parang madami yung form kasi niya, sobrang dami mong i-fill out. Tapos si Mama Kare busy. Tapos hindi ko alam yung mga ibang mga details. So talagang ewan ko, isa din sa siguro nag-procrastinate tayo na kasi yung kailangan yung childcare benefit within 1 year na pagdating mo or pagkapanganak nung anak mo,
kailangan mo i-apply kasi pagka lumagpas ng 1 year na hindi ka pa nakapag-apply, kailangan mo pa, may another documentation pa para makakakuha ka ng childcare benefit. Or baka mag-race na hindi mo oo. na makuha. Oo, hindi, ano siya, parang it's a must para sa atin na immigrant kasi sayang siya, 140 per child. And then may bonus pa siya on certain 140 euro, months, diba? parang 8,000 ata yun sa pesos. So, di ba, papalampasin mo ba yun? Sa Pinas nga, parang 1,000, yung mga senior, nakatanggap lang sila ng 1,000. Dito yung bata, 8,000, di ba? 8,000. Pesos. Tapos yun. Actually, bago ma-expire naman, nakapag-apply kami. Then, nakuha na namin itong September lang. So, yun, grateful kami na, pati yung mga extra bonuses na in the past, nakuha namin. So, parang nag-retro siya from the date na dumating kami. So, nakuha namin ng 1 whole year. And, Naipon. oo, na medyo grateful din na may ganung benefit, di ba? Isa yun sa parang advantage living here in Ireland na marami ka makuha na benefits. Ano pa? Isa pang struggle yung pagka-miss sa Pinas, sa mga pamilya sa Pinas actually. Kasi not only that na staying here in Ireland kasi 'di ba nabanggit nga namin na galing kaming Jamaica. Nagstay kami doon ng 1.5 year. And then ngayon dito sa Ireland, lagpas 1 year na kami. So parang 2.5 years na, almost 3 years na kaming wala sa Pinas. So medyo gusto na rin naming makauwi, makapagbakasyon. And miss na rin namin yung family namin. Actually, lalo na nung winter, 'di ba? Sobrang struggle. Tapos yun, hopefully since medyo nakaka-recover na, makapag-ipon na para makauwi. Nag-iipon ka, yun yung isang OFW dilemma. Parang mag-iipon ka para lang makabakasyon sa Pinas. Ayun, so yun nga, yun yung mga struggles. And then isasabihin namin yung mga iba pang mga achievements na hindi namin nabanggit kanina, like yung isang achievement namin na ma-permanent si Mama Kare. So ang sistema is after 6 months probationary, kaya yun yung pinaka ano namin na dapat ma-regular siya kasi pag di siya na regular, uuwi kami. Yun yung ano. So eventually na regular naman siya, so masaya kami. 'Di ba? Tapos ang long-term goal na hindi, okay na 'yun. Ano pang ibang achievement? So, yung achievement na work-related nga, di ba, may work na ako, may work ka na din. So, parang medyo okay na tayo in work aspect na. Okay na yan. And then, sunod na na-achieve natin, ano ba, yung related nga kay Penpen. So, parang nasettle na natin lahat ng mga basic needs ni Penpen. May school na siya, may GP, may childcare. Okay naman na yung mga gamit niya, ano ba. Ayun, okay na so far. So far. Pinaka-importanting, pinaka-malaking achievement natin talaga yung childcare. Kasi buwan-buwan makakatanggap ka ng pera sa gobyerno. Next pa na mga na-achieve natin, yung na-mention na natin kanina, yung financial related, di ba? As you said nga kanina, medyo umokay kahit papano, pero hindi pa rin talaga ganun ka-okay, pero malaking tulong talaga yung work mo. Tapos, di ba, parang nagkaroon pa ako ng referral nung na-hire ka. So, bonus din yun. So, and then, dumating nga yung allowance ni Penpen. So, ayun. Hindi pa din okay. Kasi kailangan mo ng mga emergency fund. Kasi pag may mga emergency. So, yun, yung financial related. And then, yung last, di ba, sabi natin ng mga achievement natin, yung mga related sa mga document submission na processing na parang ayun yung mga major na kailangan, PPS, IRP, tax. Meron pa yung bank accounts, credit card. Nagka-credit card ka na. Ano pa ba? Yung RTB din, yung sa yung sa rent mo, kasi yung sa rent magagamit mo din siya as may pag meron kang RTB, pwede ka din makakuha ng tax credit. So malaking bagay din yun. So, na-achieve din natin doon. And then, yung childcare nga ni Penpen na document
monetary requirements din na achieve din. Ano pa? Okay na yun. Ayun. So, Tapos, for long-term goals, regarding sa financial long-term goals, ang gusto namin is makaipon kami para sa emergency fund. So, anong ideal na ilang buwan? 6 months. 6 months na worth of Kaya parang ba yun? expenses. Siguro yun Long-term yung naman. challenge. Oo. And then, isa pa sa pinaka long-term goal namin dito is yung magkaroon ng bahay. 'Di ba? Kasi yun nga, ang mahal-mahal ng renta. Why not bumili ka na lang ng bahay? Mas maliit pa yung babayaran mo na monthly amortization. Pero bago ka makakuha nun, kailangan mo pa rin mag-ipon ng certain amount for the down payment. So, yun yung isa din na inaasikaso namin. And then, magkakotse din eventually. 'Di ba? Pero hindi pa siya. Pero matagal pa. And then yung ma-PR. Ma-PR, oo. Si Mama Stamp Kar... 4. Ayan, ang stamp 4 kasi, yung... Ang stamp... Si Mama Kare, ang status niya, stamp 1, critical skills, employment permit. After 2 years ng stay niya sa Ireland, or ng work niya, ng stay ba? After 2 years ng stay, pwede na siya mag-apply for permanent residency. Ako, yung stamp ko, 1G, parang 5 years pa siya. So, long term para sa akin, yung kay Mama Kare, medyo short term na lang kasi naka 1 year na kami, then next year, eventually, PR na siya. 'Di ba? And then, pinaka-ultimate goal, yung citizenship. Ngayon, ang tanong, gusto ba... Yung isa pang goal, hindi mo na nasabi. Ano? Si Pen sa big school. Oo, kasi Ma-enroll. si Pen, second year niya na sa play school. And then next year 5 na siya, pwede na siyang mag-start sa primary school. So, isa pang goal namin, short term siya kasi kailangan na makahanap is ng okay na school. Kasi sabi nila parang kailangan 1 year before the start of the school year ma-enroll mo ni anak mo. So, hindi pa namin nagagawa yun actually. Late na tayo. So, yun. Nakalista na siya. And then, yun nga, ultimate goal is citizenship after 5 years. Tagal pa yun. Oo, pero yun nga, ang tanong, gusto ba natin, dito na ba tayo? Yeah, mama, dito na ba tayo? Ewan, tingnan natin sa mga susunod. Kasi yun nga, may mga factors pa rin na dapat i-consider. Pero, leaning towards naman there. Di ba? We will get there, di ba? Makauwi sa Pinas. Oo, makauwi sa Pinas. Bakasyon. Makakita na yung family natin. Na miss na. Do you miss Lola? Lolo? Kuya Liam. Killiam? And then, yun, makabisit sa family. And then, magka-negosyo dito. Actually, di ba? Gusto ni Mama Kare na dalhin yung pen shop dito eventually. Yan. Hindi naman, libre lang naman nga mangarap, di ba? Malay mo. So, yun, hanggang dito na lang. Almost 30 minutes na yung video. Hindi namin isahan. So, yun, keep fighting pa din. Sana may manood naman. Please subscribe to our channel and then, para ma-monetize na. Para ganahan. para Para ganahan. Pero yun, actually, okay lang naman. Kasi, ang dami na namin sobrang memories. From nabuntis si Mama Kare. Yun yung doon kami nag-start mag-vlog. Tagal na, no? Ilang taon Hindi na. nga lang Hindi kasi may consistent, hindi kami masyadong nag-upload. Parang may patay na buwan, ganun. Pero yun. Pero hopefully ngayon. Kasi, dapat pala goal mo yun eh. Oo, isa pa yun. Consistent ka sa vlogging. Oo, na kahit busy sa work, makapag-upload kahit pa Kasi paano. si Penpen nanonood ng vlog eh. Oo, si Penpen Nag-i-enjoy lang ang sa mga video. subscriber ko actually. Nanonood na? Oo. Hmm. Ayun. So, yun, from Philippines, sa Jamaica, may mga parang almost 20 na videos kami sa Jamaica, di ba? And then here sa Ireland, eventually, sana magtuloy-tuloy, di ba? So, yun guys, bye-bye na muna. Thank you for watching. Please subscribe to our channels. Say bye-bye, Ben. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wala sa mood, kahagising lang. Bye guys! See you sa next vlog.